Ako si Mia, isang estudyante sa kolehiyo, at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Lila. Isang gabi, matapos ang aming klase, naglakad kami pauwi sa karaniwang ruta namin. Madilim ang kalsada at ang liwanag lamang ng poste ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa daan. Habang naglalakad, nagkukwentuhan kami tungkol sa mga asignatura at sa mga plano namin sa darating na bakasyon. Hindi namin inaasahan ang sumunod na nangyari. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, may napansin kaming maliit na figura sa gitna ng kalsada. Isang batang lalaki, nakasuot siya ng maruming puting damit, tila pagod na pagod at walang direksyon ang mga mata. Lila, tingnan mo iyon, sabi ko, sabay turo sa bata. Agad kaming natigil at nagpalitan ng tingin. Anong ginagawa ng bata dito? 10:00 na ng gabi, tanong ni Lila na halatang nag-aalala. Nagpasya kaming lapitan ng bata upang alamin kung ano ang nangyayari. Habang papalapit kami, napansin kong tila walang emosyon ang mukha ng bata. Walang kibo, walang takot, para bang wala siya sa mundong ito. Hello, okay ka lang ba? Tanong ni Lila sa bata. Hindi ito sumagot. Ang malamig na hangin sa paligid ay biglang bumalot sa amin at napansin kong nagsimula ng manginig si Lila sa takot. Ako naman ay binalot ng kakaibang kaba. Bakit wala siyang reaksyon? Bulong ko kay Lila. Nagpasya kaming huminga ng malalim at subukang alamin kung saan siya nakatira. Baka kailangan niyang tulong, dagdag ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Habang nakatayo kami sa harap ng bata, bigla niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang isang bahagi ng kalsada. Wala akong makita sa direksyon na iyon, kundi ang madilim na bahagi ng kalsada. Anong tinuturo mo? Tanong ko, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok, tila may bumubulong sa akin, ngunit wala naman akong nakikitang tao. Si Lila ay tila naiiyak na sa takot. Mia, umalis na tayo. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko rito. Wika niya, halos nanginginig na ang boses. Bago pa man kami makapagdesisyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang nangiti ay tila isang pahiwatig ng panganib. May mga nakikita ba kayo? Tanong ng bata, sabay tawa ng malakas na nakakatakot. Sa mga oras na iyon, ramdam ko ang takot na bumalot sa amin. Parang may sumasakal sa akin habang si Lila ay tila hindi na makagalaw sa kinatatayuan niya. Nagdesisyon kaming tumakbo palayo. Ngunit biglang naglaho ang batas nang umikot kami pabalik sa kalsada. Wala na siya, parang hindi siya tunay na nilalang kundi isang multo na bumabalot sa gabing iyon. Nanginginig kaming bumalik sa aming dormitoryo habang iniisip kung ano ang aming nasaksihan. Ngunit sa pagdating namin sa dorm, isang kakaibang bagay ang bumungad. Nakita namin ang isang lumang larawan sa sahig na hindi namin alam kung paano ito nandoon. Larawan ng batang nakita namin sa kalsada, kasama ang dalawang babae na mukhang magkakaibigan din. Ang mga mata nila ay puno ng takot at ang paligid ay tila bumabalot sa kanila ng misteryo. Ano ang kaugnayan ng batang iyon sa lumang larawan? Sino ang mga babaeng kasama niya? Sa mga tanong na bumabagabag sa amin, alam namin na ang gabing ito ay hindi ordinaryo. May mga bagay na kailangan naming tuklasin sa likod ng hiwagang ito. Sa kabila ng dilim ng gabi, ang liwanag ng buwan ay tila nagbibigay ng kakaibang kinang sa paligid. Ang hangin ay malamig at ang kalsadang aming tinatahak ay tahimik, maliban sa mga tunog ng aming mga hakbang at tibok ng aming mga puso. Si Mia ay nasa tabi ko, hindi nagsasalita ngunit ramdam ko ang kanyang kaba. Naaalala ko pa ang nakita naming bata sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata, walang buhay, at tila may malalim na lihim na nais ipahayag. Mula noon ay hindi na namin siya muling nakita, ngunit para bang nag-iwan siya ng marka sa aming isipan,
Isang marka na hindi matanggal-tanggal. Alam mo, Liza, bulong ni Mia habang naglalakad kami, may kakaiba sa batang iyon, parang hindi siya tunay. Tumango ako, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang aming nararamdaman. Ang aming pag-iimbestiga tungkol sa bata ay nagdala sa amin sa iba't ibang kwento ng mga nawawalang bata sa aming bayan. Ayon sa mga nakalap naming impormasyon, tuwing kabilugan ng buwan ay may isang bata na nawawala. Ngunit walang ebidensya, walang bakas, parang naglalaho na lamang sila sa hangin. Isang gabi, habang abala kami ni Mia sa pagsasaliksik sa aming laptop, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa labas. Isang tila pag-iyak na nagmumula sa kagubatan sa likod ng bahay ni Mia. Nagkatinginan kami, kapwa nagdadalawang isip kung lalapitan ba namin ang pinagmulan ng tunog. Mia, kailangan nating malaman kung ano iyon. Sabi ko, pilit na pinapalakas ang loob ko. Sumang-ayon siya, bagaman halata ang kanyang pag-aalinlangan. Kumuha kami ng flashlight at maingat na lumabas. Ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa dati at ang aming mga hakbang ay tila mas mabigat habang papalapit kami sa kagubatan. Habang papasok kami, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga puno ay tila gumagalaw, sumasayaw sa saliw ng malamig na simoy. At doon namin nakita isang anino ng bata nakatayo sa gitna ng kagubatan, nakatingin sa amin. Parang bumalik ang lahat ng takot na naramdaman namin noong una namin siyang nakita. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang bibig ay nakangiti, ngunit hindi ito isang ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng pangamba. Kailangan nating umalis, Liza, bulong ni Mia habang unti-unting umaatras. Ngunit bago pa kami makalayo, ang anino ng bata ay biglang humakbang pasulong. Sa bawat hakbang ay tila bumibigat ang hangin at pakiramdam ko ay parang sinasakal kami ng takot. Di namin alam kung anong gagawin at nagpasya kaming tumakbo. Tumakbo kami ng mabilis, ngunit sa likod ng aming mga isip ay alam namin na hindi kami makakatakas. Pagdating namin sa bahay ni Mia, agad naming isinara ang pinto. Pareho kaming humihingal at ang aming mga mata ay puno ng takot. Ano ba ang batang iyon? Bakit siya sumusunod sa amin? Tiningnan ko si Mia at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong katanungan. Ngunit bago pa kami makapag-usap, may narinig kaming pagkatok sa pintuan. Isa, dalawa, tatlo. Bawat katok ay tila pumapalo sa aming dibdib, dumadagundong sa aming utak. Ang mga mata ni Mia ay nanlaki at ramdam ko ang malamig na pawis sa aking noo. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinto, hindi sigurado kung bubuksan ba namin ito. Sa wakas, sa pagitan ng kaba at tapang, binuksan namin ang pinto at wala kaming nakita. Walang bata, walang tao. Ngunit ang hangin ay mas malamig at nararamdaman ko na parang may nakatingin sa amin mula sa dilim. Mia, sa tingin ko, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa likod ng bahay. Parang may bumagsak, isang bagay na mabigat, at kasabay nito ay ang tunog ng mga yapak na bumubulong sa hangin. Nagkatinginan kami ni Mia, kapwa hindi sigurado kung ano ang sunod naming gagawin. Ngunit alam namin na hindi ito matatapos sa simpleng takot. Ang misteryo ay mas malalim kaysa sa inaakala namin at ang batang iyon ay hindi basta nawawala. Siya ay nagbabalik at sa bawat kabilugan ng buwan ay may bagong nawawalang bata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang siya nagbabalik, siya ay nagmamasid, naghihintay. At sa likod ng bawat anino, sa likod ng bawat pagkatok, alam namin na ang kanyang presensya ay hindi na mawawala. Ang buwan ay nagniningning pa rin at alam namin na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat pagsasaliksik, alam namin na ang panganib ay palapit ng palapit. At sa huli,
Kami ba ang susunod na mawawala? Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakatayo ni Lila sa gitna ng madilim na kalsada, nakatitig sa batang tila hindi nag-iiba ng anyo. Ang hangin ay dumadaloy na parang bulong ng mga multo sa aming paligid at ang lamig ay unti-unting pumapasok sa bawat hibla ng aming katawan. Ang oras ay parang huminto at ang tanging tunog na naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bata ay nakatingin lamang sa amin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng isang malalim at makalumang kalungkutan. Lila, ano ang gagawin natin? Tanong ko sa kanya. Boses ko'y nanginginig sa kaba. Di ko alam, Mia, sagot niya na hindi rin maikubli ang takot sa kanyang mukha. Pero hindi natin siya pwedeng iwan dito. Sa kabila ng takot, lumapit kami sa bata. Ang kanyang maputlang mukha ay naaaninag sa liwanag ng buwan at sa bawat hakbang palapit ay nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Parang may panibagong presensya na sumasama sa amin. Lila ay unang nagsalita. Anong ginagawa mo dito? Hindi sumagot ang bata. Sa halip ay iniabot niya ang isang papel. Kinuha ni Lila ang papel at binasa ito. Tulungan niyo ako, ang nakasulat sa nanginginig na sulat kamay. Ang mensahe ay tila mas malamig kaysa sa hangin na bumabalot sa amin. Mia, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lila habang hawak pa rin ang papel. Hindi ko alam ang sagot, ngunit may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Parang may kung anong puwersa na nag-uudyok sa akin na sumunod. Baka kailangan niya ng tulong, sabi ko, kahit hindi ko talaga alam kung paano. Bigla kong naramdaman ang paghilab ng aking sikmura, isang pakiramdam ng pangamba na hindi ko maipaliwanag. Sa gilid ng aking mata, may anino akong namataan na gumagalaw. Isang anyo na parang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok at alam kong may hindi tama. Lila, may nangyayari, bulong ko, umaasa na hindi maririnig ng bata. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Anong ibig mong sabihin? Basta alam ko lang may mali, dapat na tayong umalis, sabi ko, ngunit sa loob-loob ko'y alam kong huli na. Sa mismong sandali na iyon, narinig namin ang isang tunog na parang pag-iyak, isang malalim na hikbi na nagmumula sa likod ng bata. Mabilis kaming napatingin doon, ngunit wala kaming nakita kundi ang walang laman na kalsada. Ang bata ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Ikaw ba ang umiiyak? Tanong ni Lila, kahit alam niyang walang sagot na magiging sapat. Ngunit sa halip na sagot, ang bata ay naglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay parang alon na humahampas sa katahimikan ng gabi. Parang may kung anong puwersa na humihila sa kanya at kahit anong gawin namin ay hindi na namin siya maabot. Sinundan namin siya, ngunit bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Parang ang lupa mismo ay bumibigat sa ilalim ng aming mga paa. Sa isang iglap, bigla siyang huminto. Nasa harap kami ng isang lumang bahay, ang mga bintana nito ay parang mga mata ng isang halimaw na kamasid sa amin. Ang pintuan ay biglang bumukas at ang bata ay pumasok sa loob, hindi man lang tumingin sa amin. Sinundan namin siya kahit ang loob ko'y puno ng pag-aalinlangan. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok at amoy ng pagkabulok. Ang mga dingding ay may mga kalat ng punit-punit na papel, mga larawang hindi ko maaninag sa dilim. Ang bata ay naglakad papunta sa isang silid sa dulo, at kami ni Lila ay nagmamadaling sumunod. Ang aming mga hakbang ay sinasamahan ng tunog ng kaluskos ng mga kahoy na sahig. Pagpasok namin sa silid, ang bata ay nakatayo sa gitna. Sa paligid niya ay may mga lumang laruan, mga manika na nawawala ang mga mata at mga laruang sasakyan na pinalo ng kalumaan. Sa isang sulok ay may isang lumang salamin, ang kanyang ibabaw ay puno ng alikabok.
Napansin ko ang refleksyon namin, ngunit ang bata ay wala sa salamin. Mia, anong nangyayari? Tanong ni Lila, ngunit bago pa man ako makasagot, isang malamig na hangin ang bumalot sa aming paligid. Sa salamin, biglang lumitaw ang mukha ng isang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at kalungkutan. Hindi siya ang bata. Pagkatapos, ang salamin ay biglang nabasag. Ang mga piraso nito ay nagliparan sa silid at ang babae sa refleksyon ay nawala. Ang bata ay nakatingin lamang sa amin, ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang isang kwento na hindi namin maintindihan. Mia, tumakbo na tayo, sigaw ni Lila, ngunit hindi ko magawang kumilos. Parang ang kwento ng bata at ng babae sa salamin ay hindi pa tapos at kami ang susunod na kabanata. Noong gabing iyon, matapos ang hindi mawaring pangyayari sa gitna ng kalsada, kami ni Mia ay nakaupo sa sahig ng kaniyang kwarto, binabalot ng takot at pag-aalinlangan. Ang kwarto ay tila nagmistulang tahimik na kulungan, puno ng mga anino na naglalaro sa mga dingding, habang ang malakas na hangin ay humuhuni sa labas. Sa kabila ng aming mga pagod na katawan at nanginginig na mga kamay, alam namin na hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa namin natutuklasan ang buong katotohanan sa likod ng batang nakita namin sa kalsada. Mia, kailangan nating malaman kung sino ang batang iyon. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili habang hinahaplos ang maliit na pendant na suot ko. Isang regalo mula sa lola ko na sinasabing proteksyon laban sa masama. Tumango si Mia, nanginginig pa rin ang boses. Oo, pero paano? Wala tayong ideya kung saan magsisimula. Habang nag-iisip kami, biglang tumunog ang cellphone ni Mia. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Alam ko kung ano ang nakita nyo. Dumating kayo sa ilalim ng tulay sa gabi ng Biyernes. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong naguguluhan at natatakot. Sino ang taong ito? Bakit niya alam ang tungkol sa bata? Sa kabila ng mga tanong, wala kaming ibang pagpipilian kundi sundin ang mensahe. Pakiramdam ko, ito ang susi upang mabuksan ang misteryo ng batang iyon. Dumating ang Biyernes sa kabila ng aming pag-aalala at kaming dalawa ay naglakad patungo sa tulay. Ang lugar ay halos walang tao maliban sa tunog ng agos ng ilog sa ilalim. Ang dilim ay tila mas malalim, ang lamig sa hangin ay mas malamig, at ang mga anino ay mas mabigat. Nang marating namin ang gitna ng tulay, isang figura ang lumitaw mula sa dilim, isang matandang babae na may suot na kulay abong balabal. Alam niyo ba ang panganib ng pagpunta rito? Tanong ng babae. Ang kanyang boses ay parang bulong ng hangin. Ang batang nakita niyo ay hindi basta-basta. Siya ay isang kaluluwa na hindi matahimik. Nagpatuloy siya, boses na puno ng lungkot. Kailangang makita niyo ang kanyang kuwento. Sundan niyo ako. Naglakad siya papunta sa isang daan na patungo sa gilid ng ilog. At kami ni Mia ay walang nagawa kundi sumunod. Ang aming mga puso ay tumitibok sa kaba. Sa isang lumang kubo malapit sa ilog, pumasok kami sa loob at doon ay natagpuan namin ang isang lumang libro na puno ng mga alikabok. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan, ipinakita sa amin ang mga pahina na naglalaman ng kwento ng batang lalaki. Ayon sa aklat, ang batang iyon ay si Tomas, simula ng matandang babae. Isang bata na nawala mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Sinasabing siya ay nanggaling sa isang pamilya na may lihim na kasunduan sa mga nilalang mula sa kabilang mundo. Habang binabasa namin ang mga pahina, unti-unting lumilitaw ang kwento ni Thomas. Isang masayang bata, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay ang takot sa mga nilalang na nangungulit sa kanya tuwing gabi. Hanggang sa isang araw, siya ay misteryosong nawala at ang pamilya ay iniwan ng kanilang tahanan, dala ang lihim ng kanilang kasunduan. Ngunit bakit siya nagpakita sa amin? Tanong ni Mia,
Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kayo ang napili niyang tagapagligtas, sagot ng matanda. May koneksyon kayo sa kanya, isang koneksyon na malapit sa inyong mga ninuno, kaya't kailangang tapusin niyo ito. Biglang nagbago ang ihip ng hangin at ang mga pahina ng libro ay nagsimulang magliparan. Ang kubo ay nagmistulang naglaho at kami ay napalibutan ng kadiliman. Narinig ko ang boses ni Thomas, isang bulong mula sa kawalan, nagsusumamo. Hanapin niyo ang liwanag, sabi ng boses, bago ito tuluyang naglaho. Nagising kami sa tabi ng ilog, walang bakas ng kubo o ng matandang babae. Ang libro ay wala na rin, ngunit ang kanyang kwento ay naiwang nakatatak sa aming isipan. Sa aming pag-uwi, alam namin na hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. Ang liwanag na kailangang hanapin ay hindi lamang para kay Thomas, kundi para sa aming dalawa rin. At sa pagkakaalam kong ito ay isang misyon na puno ng panganib, isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko hanggat hindi natatapos ang kwento ng batang kaluluwa na hindi matahimik. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa akin. Ano ang koneksyon namin kay Tomas at bakit kami ang napili niyang tagapagligtas? Sa huling sandali ng gabi, habang ako'y nakahiga sa kama, narinig ko ang bulong ng hangin, tila may isang nilalang na nagmamasid sa amin. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok at ang boses ni Tomas ay tila naroon, nagsasabing, malapit na ang katapusan. Ang malamlam na liwanag mula sa buwan ay tila naglalaro sa mga anino ng mga puno habang patuloy kaming naglalakad sa makipot na kalsada. Ang hangin ay humuhuni ng misteryosong awit, mistulang bumubulong ng mga lihim na hindi namin maunawaan. Kasama ko si Lila, ang matalik kong kaibigan, na mula pa noong simula ng aming kakaibang karanasan ay naging matapang at matatag, kahit na sa kabila ng takot na bumabalot sa aming paligid. Sigurado ka bang dito tayo dumaan kanina? Tanong ni Lila, pilit na inaayos ang pagkakahawak ng flashlight na kanina pa niya sinisikap na hindi manginig sa kanyang kamay. Oo, sigurado ako, sagot ko, kahit pa sa loob-loob ko ay may bahagyang pag-aalinlangan. Ang daan ay tila nag-iba, tila mas mahaba at mas madilim kaysa sa unang pagdaan namin. Nang matanaw ko ang isang lumang karatula na sinasabing ito ang daan papunta sa lumang sinehan, naalala ko ang isang detalye na hindi ko maaaring kalimutan. Dito iyon, bulong ko kay Lila habang tinuturo ang direksyon. Ito ang daan kung saan natin nakita ang bata. Ang bata. Ang batang iyon na bigla na lamang lumitaw sa gitna ng kalsada, nakatingin sa amin ng may mga matang puno ng lungkot at misteryo. Walang sinuman sa amin ang makakalimot sa kanyang presensya, ang presensyang nagdala sa amin sa isang paglalakbay na puno ng kababalaghan at pangamba. Naalala mo kung paano siya tumingin sa atin? Tanong ni Lila, ang kanyang boses ay puno ng kaba. May kung ano sa kanyang mga mata, parang may gusto siyang iparating. Tumango ako, ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may daladalang mensahe. Muli kong narinig ang kakaibang awit, mas malinaw kaysa kanina, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang hinahatak kami nito papunta sa lugar kung saan namin huling nakita ang bata. Habang papalapit kami sa lugar, napansin ko ang isang bagay na tila nagbago. Ang paligid ay naging mas mapanglaw. Ang mga puno ay tila nabalot ng isang uri ng dilim na hindi namin maipaliwanag. Ang kalsada ay tila walang katapusan at ang bawat hakbang namin ay nagdadala ng bagong alon ng takot. Narito na tayo, sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa kaba. Sa harap namin ay ang eksaktong lugar kung saan namin huling nakita ang bata. Isang bahagi ng kalsada na parang isang puwang sa oras, isang piraso ng nakaraan na bumalik upang ipaalala sa amin ang hindi maipaliwanag na karanasan.
Ngunit sa halip na ang batang inaasahan naming makita, isang anino ang lumitaw, mas malaki kaysa sa dati at mas nakakakilabot. Ang anino ay tila nagmula sa kawalan, isang hugis na hindi namin maipaliwanag, at sa bawat pagtitig namin ay mas lalong lumalalim ang aming takot. "Rina, ano yan?" tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man ako makasagot, naramdaman kong may malamig na kamay na dumampi sa aking balikat na para bang may gustong magbigay babala. Napalunok ako at sa isang iglap, biglang tumigil ang lahat, ang hangin, ang awit, ang oras. Parang nasa loob kami ng isang bula na bumabalot sa paligid at ang anino sa harap namin ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang hugis nito ay naging mas malinaw, mas pamilyar, hanggang sa hindi ko na maikaila ang katotohanan. Ang anino ay hindi lamang basta anino. Ito ay naging isang pamilyar na mukha, isang taong matagalin na naming kilala, ngunit hindi namin inaasahang makikita sa ganitong sitwasyon. Ang anino ay naging si Mrs. Rivera, ang guro namin sa history, na matagal nang nawala at hindi na nakita mula pa noong isang semester. "Mrs. Rivera?" Bulong ko, ang aking boses ay halos mapatid sa pagkagulat. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng misteryo. Isang uri ng nangiti na tila may lihim na gustong iparating. "Matagal ko na kayong hinihintay," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kakaibang timbre, isang halo ng saya at lungkot. Bago pa man kami makapagtanong, biglang nagbago ang paligid. Ang kalsada ay naging isang lumang silid-aralan at kami ay nakatayo sa gitna nito. Ang silid ay puno ng mga lumang aklat, mga sulat na tila nagsasalaysay ng mga kwentong hindi pa natutuklasan. At sa gitna ng silid-aralan, ang batang nakita namin sa kalsada ay naroon, nakatayo, nakatingin sa amin ng may mga matang puno ng mensahe. "Tulungan ninyo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado, ang misteryo ay mas lalong lumalim, at kami ni Lila ay nasa gitna ng isang kwento na hindi namin inaasahan. Nang bumalik kami sa apartment ni Lila matapos ang nakakatakot na karanasan sa kalsada, pareho kaming hindi mapakali. Ang mga mata ni Lila ay bumabagtas sa bawat sulok ng silid na tila may hinahanap. Ako naman, hindi maalis sa isipan ko ang imahe ng batang iyon, ang kanyang blangkong tingin, ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanya. Pagkatapos naming maghahapunan, nagpasya kaming muling pag-usapan ang nangyari. Napagkasunduan namin na hindi ito isang ordinaryong insidente. Ang bata ay nagpakita sa amin hindi isang beses, kundi 2 beses na, at sa parehong pagkakataon ay sa gitna ng kalsada. May kung anong kakatuwang puwersa ang humihila sa amin palapit sa kanya. "May nararamdaman ka bang kakaiba nung nakita mo siya?" Tanong ni Laila habang nakaupo kami sa maliit na sofa. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa silid. "Oo," tugon ko. Parang may bumubulong sa utak ko na hindi ko maipaliwanag. Alam kong hindi normal ang batang iyon. Biglang bumukas ang bintana kahit na wala namang hangin sa labas. Pareho kaming napatingin at kasabay noon ay naramdaman ko ang kilabot na dumaloy mula sa batok pababa sa aking gulugod. Hindi ko mapigilan ang manginig. Si Lila ay tumayo upang isara ang bintana, ngunit bago pa man niya ito magawa, isang malamig na hangin ang dumaan sa aming gitna. Hindi ko alam kung epekto lang ng pagod o kung ano, ngunit sa isang iglap ay parang nakita ko ang batang iyon sa gilid ng aking paningin. Agad kong kinuskos ang aking mga mata, ngunit wala na siya nang ako'y muling tumingin. Nagkatinginan kami ni Lila, kapwa-alam ang nakita ng isa't isa. Walang salitang lumabas sa aming mga labi, ngunit sapat na ang tinginan namin para maiparating ang takot na bumabalot sa amin. "Nakikita mo rin ba siya?" Bulong ni Lila, tila takot na marinig ng iba.
Tumango ako. Hindi kami sigurado kung ano ang dapat naming gawin, kung ito ba ay isang babala o isang panawagan para sa tulong. Ang alam lang namin ay kailangan naming malaman ang katotohanan tungkol sa batang iyon. Napagpasyahan naming bumalik sa kalsada kung saan namin siya unang nakita. Nagsimula kaming maglakad, ang bawat hakbang ay puno ng kaba. Ang daan ay tila walang katapusan at ang katahimikan ng gabi ay lalong nagbigay diin sa aming takot. Pagdating namin doon, walang kahit anong senyales ng bata. Ngunit sa mga anino ng mga puno, sa bawat pag-ilaw ng mga poste, parang may mga mata na nagmamasid sa amin. Naririnig ko ang tibok ng puso ko sa aking mga tainga at ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa amin ng mga yakap ng pangamba. Biglang may narinig kaming pag-iyak. Ang tunog ay nagmumula sa di kalayuan sa gilid ng kalsada. Lila, naririnig mo ba iyon? Tanong ko habang ang kalamnan ko ay tila nanigas sa kaba. Tumango siya at lumapit kami sa pinanggagalingan ng tunog. Sa likod ng isang malaking puno, doon namin nakita ang batang lalaking nakaupo. Ang mukha niya ay natatakpan ng kanyang mga kamay. Hindi siya gumalaw, hindi siya nagsalita, ngunit alam kong siya iyon, ang batang sumalubong sa amin sa kalsada. Inabot ni Lila ang kanyang kamay, tila inaanyayahan siya. Ngunit bago pa man kami makalapit, bumangon siya at tumakbo. Sinundan namin siya, ang mga paa namin ay nagmamadali sa pagtakbo, ngunit tila hindi kami makalapit ng husto. Hanggang sa bigla siyang lumiko sa isang madilim na eskinita na hindi namin napansin kanina. Pagdating namin sa eskinita, natagpuan namin ang isang lumang bahay na tila matagal nang iniwan at hindi na kinalinga. Ang mga bintana ay basag at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may puwersang humihila sa akin papasok. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob, ngunit alam kong ito ay may kinalaman sa batang iyon. Lila, pasok tayo, sabi ko, kahit na ang aking mga tuhod ay nanginginig sa takot. Wala kaming narinig na sagot. Paglingon ko, si Lila ay wala na sa aking tabi. Ang aking puso ay tumigil saglit at ang malamig na hangin ay tila bumalot sa akin ng isang mas mabigat na takot. Lila, tawag ko, ngunit walang sumagot. Nasa loob na ako ng bahay at sa bawat hakbang ko ay naririnig ko ang pag-angal ng sahig. Sa gitna ng madilim na pasilyo, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa narinig ko ang boses ni Lila, isang bulong mula sa dulo ng pasilyo. Lila, nasaan ka? Tanong ko, ngunit sa halip na sagot, isang malamig na hangin ang dumaan sa akin. Sa isang iglap, ang pinto sa dulo ng pasilyo ay biglang bumukas at sa likod nito ay isang silid na puno ng mga lumang laruan. Laruan ng bata. Hindi ko alam kung ano ang naroon, ngunit sa bawat hakbang ko palapit, isang katotohanan ang unti-unting lumilitaw. Ang batang iyon, ang misteryosong presensya sa kalsada, ay tila may nais iparating sa amin. At sa paglapit ko sa silid, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang litrato, lumana at kupas, ngunit malinaw kong nakikita ang mukha ni Lila katabi ng batang iyon. Sa likod ng litrato, may nakasulat, pagbabalik loob. At doon ko napagtanto, ang batang iyon ay hindi lamang isang multo ng nakaraan, kundi isang bahagi ng aming buhay na hindi namin alam. Ngunit paano at bakit? Sa hindi malamang dahilan, ang misteryo ay tila lumalalim at ang katotohanan ay unti-unting lumilitaw sa harap ko. Ang gabing iyon ay tila isang mahabang paglalakbay sa kawalan. Kami ni Lila ay nakaupo sa isang lumang bench sa labas ng aming dormitoryo. Hindi makapaniwala sa kasasapitan ng aming araw. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa amin ng hindi maipaliwanag na lamig, na para bang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos namin. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumabalik sa aking alaala ang kakatuwang pangyayari kanina. Nang makita namin ang bata sa gitna ng kalsada, may kakaibang puwersa na tila pumigil sa amin na lumapit. Ang kanyang mga mata ay walang buhay,
Ngunit sa ilalim ng pag-iilaw ng mga poste ng ilaw, parang mayroong kung anong bumubulong sa amin. Hindi ko mawari kung ang bulong ba ay nanggagaling sa kanya o sa hangin. Pero isang bagay ang sigurado, mayroong presensyang hindi namin maipaliwanag. Alam mo, hindi ko talaga makalimutan ang mga mata ng batang iyon. Parang may ibang mundo na lumilitaw sa likod ng tingin niya. Bulong ni Lila habang nakatingin sa malayo, tila pilit na inaalala ang itsura ng bata. At ang paraan ng pagkakatingin niya sa atin. Parang may sinasabi. Ngunit bakit tila naglaho siya nang pumikit tayo? Tanong ko, sinusubukang ikonekta ang mga pangyayari. Parang nagising tayo sa ibang dimensyon nang bumalik ang liwanag. Napabuntong hininga si Lila. Sana hindi na natin siya makita uli. Pero alam mo, parang hindi ito tapos. Parang may kulang na hindi pa natin natutuklasan. Napatingin ako sa paligid, sa mga puno na tila nagmamasid sa amin, sa mga anino na nagkukubli sa dilim. Sa likod ng mga tanawin, nararamdaman ko ang isang malalim na kawalan. Isang puwang na puno ng mga tanong at wala ni isang kasagutan. Alam mo, may nabasa ako dati tungkol sa mga bata sa kalsada. Sa ibang lugar, sinasabi nila na minsan may mga espiritu ng bata na hindi matahimik. Sabi kong kwento kay Lila, umaasang may koneksyon ito sa aming karanasan. Baka ito rin iyon. Baka may nais siyang iparating sa atin. Ngunit bago pa man kami makapag-isip pa ng paraan para masagot ang misteryo, narinig namin ang isang kaluskos mula sa likod ng bench. Parang may mga yabag na papalapit, mabagal at sinadya. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, punong-puno ng takot at pag-aalinlangan. Lila, naririnig mo ba iyon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili ko sa kabila ng kumakabog na dibdib. Tumango siya, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Oo, parang may sumusunod sa atin. Muli naming narinig ang mga yabag, mas malapit, mas mabilis, ang hangin ay tila nag-iba ng direksyon at ang lamig ay biglang naging mas matindi. Sa takot, bumaling kami upang tingnan kung sino o ano ang nasa likuran namin. Sa kabila ng dilim, wala kaming nakita. Ngunit sa aming paglingon, naramdaman naming pareho ang presensya ng bata. Parang nandyan lang siya, sa hangin, sa bawat sulok ng paligid. Ang maliwanag na ilaw mula sa poste ay tila nagiging madilim at sa kabila ng aming pagtingin, hindi kami makakita ng kahit ano. Siguro kailangan nating bumalik sa kalsada, suwestiyon ni Lila, na para bang may naisip siyang solusyon. Baka may iniwan siyang palatandaan doon. Bagamat natatakot, sumang-ayon ako sa kanya. Naglakad kami pabalik sa direksyon ng kalsada, sa lugar kung saan namin unang nakita ang bata. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok, isang hakbang palapit sa isang hindi tiyak na kapalaran. Habang papalapit kami, naramdaman ko ang bigat ng hangin. Parang may bumabalot sa amin ng hindi maipaliwanag na puwersa. Sa gitna ng kalsada, sa lugar kung saan siya unang nagpakita, may isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit kami upang tingnan ito. Isang maliit na kwintas na tila pagmamay-ari ng bata. Ngunit sa pagtingin namin sa kwintas, ang paligid ay biglang nagbago. Ang kalsada ay nagmistulang naglaho at kami ay napunta sa isang lugar na hindi naman dapat naroon. Sa harap namin lumitaw ang bata. Nakangiti siya, ngunit sa kanyang nanggiti ay naramdaman namin ang isang malamig na puwersa. Hindi kami makagalaw, hindi makaiwas. Sa kanyang paglapit, naramdaman namin ang isang kakaibang init, isang init na hindi namin maipaliwanag. At sa isang iglap, lahat ng bagay ay naglaho. Ang kalsada, ang bata, ang kwintas. Lahat ay naglaho sa dilim. Kami ay naiwan sa kawalan, tanong na puno ng takot at pag-aalinlangan. Anong nangyari? Tanong ni Lila, nanginginig ang boses. Parang hindi ito ang katapusan, sagot ko. Alam na ang misteryo ay hindi pa tapos. Sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang puwersa na patuloy na nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon.
Sa bawat hakbang namin pabalik sa dormitoryo, alam kong hindi pa ito ang huling kabanata ng aming kwento. At sa dilim, ang mga mata ng bata ay patuloy na nagmamasid. Matapos ang masalimuot na gabi na itinakbo namin si Julio sa ospital, bumalik kami ni Mara sa apartment. Pareho kaming pagod, hindi lang pisikal kundi pati na rin emosyonal. Ang mga pangyayari sa nagdaang araw ay para bang isang masamang panaginip na hindi namin magising. Ang batang nakita namin sa gitna ng kalsada, si Julio, ay tila puno ng misteryo na patuloy kaming sinusundan kahit saan kami magpunta. Pagpasok namin sa loob ng aming apartment, agad kong naramdaman ang bigat ng katahimikan. Para bang may kakaibang presensya na nakadagan sa amin. Nilingon ko si Mara at kita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam, pero parang may mali, bulong niya sa akin. Tumango lang ako. Alam kong pareho kami ng iniisip. Habang nakaupo kami sa sofa, sinubukan naming iproseso ang lahat ng nangyari. Ang mga mata ni Julio, ang paraan kung paano siya nakatingin sa amin. Parang may gusto siyang iparating, pero hindi namin mawari kung ano. Sa kabila ng lahat ng takot at pagkalito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, sino ba talaga siya at ano ang koneksyon niya sa amin? Nagdesisyon si Mara na maghanap sa internet tungkol sa mga kaso ng nawawalang bata sa aming lugar. Baka sakaling makahanap kami ng impormasyon tungkol kay Julio. Habang abala siya sa kanyang laptop, lumapit ako sa bintana at tumingin sa labas. Ang kalsada ay tahimik, ngunit hindi ko maiwasang maisip ang gabing iyon na nakita namin si Julio. Sa gitna ng dilim, parang may gumagalaw sa anino, isang hugis na hindi ko lubos na makita pero ramdam ko ang presensya. Mira, tingnan mo ito, sigaw ni Mara na agad kong nilapitan. Sa kanyang screen ay may artikulo tungkol sa isang batang nawawala. Ang mga mata ko ay napako sa larawan. Si Julio nga. Pero ang kakaiba, ayon sa artikulo, si Julio ay matagal nang nawawala, halos 3 taon na. Paano iyon posible? Ang batang nakita namin ay nasa parehas na edad at mukhang hindi siya tumanda kahit isang araw. Habang patuloy kaming nagbabasa, mas lalong lumalim ang misteryo. Ayon sa mga kwento, si Julio ay huling nakita sa isang kalapit na parke at mula noon ay hindi na siya nakita pa. Maraming haka-haka ang lumabas. Ang iba'y naniniwalas na siya ay biktima ng kidnapping. Ang iba naman ay sinasabing may kinalaman ang mga paranormal na pangyayari sa kanyang pagkawala. Bigla, ang ilaw sa aming apartment ay kumislap-kislap. Pareho kaming natigilan ni Mara at ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ano ba ito? Tanong niya, ngunit bago pa ako makasagot, narinig namin ang isang kaluskos mula sa kusina. Dahan-dahan kaming lumapit at sa ilalim ng liwanag ng kumikislap na ilaw ay nakita namin ang anino ng isang maliit na bata. Si Julio, naroon siya, nakatayo sa gitna ng kusina, nakatingin sa amin ng kanyang malamlam na mata. Pero may kakaiba sa kanya ngayon. Parang mas lumalim ang kanyang tingin na para bang may higit na alam siya kaysa sa amin. Mira, hindi ko na kaya, bulong ni Mara na halata ang takot sa kanyang boses. Ngunit bago pa kami makagalaw nagsalita si Julio. Tulong, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Kailangan ko ng tulong. Sa puntong iyon, biglang bumalik ang ilaw at nawala si Julio sa aming harapan. Napalunok ako at ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit siya humihingi ng tulong? Habang nag-uusap kami ni Mara, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Mara, kailangan mong pumunta dito, sabi ng boses sa kabilang linya. May nangyari kay Julio. Agad kaming tumakbo papunta sa ospital. Ang puso ko'y naglalaro ng iba't ibang emosyon. Takot, kaba, at pag-asa. Ano kaya ang nangyari kay Julio?
at ano ang ibig sabihin ng kanyang paglabas sa aming apartment. Pagdating namin sa ospital, sinalubong kami ng doktor. Kakaiba ang nangyari, sabi niya, na halata ang pagkagulat sa kanyang ekspresyon. Bigla na lang siyang nawala, hindi namin maipaliwanag. Napalunok kami ni Mara at tinitigan ng doktor, naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Pero bago pa namin makuha ang sagot, narinig namin ang tunog ng isang bata na tumatawa. Ang tunog ay nagmumula sa isang sulok ng ospital, tila nagmumula sa kabilang mundo. Muli kong naramdaman ang presensya ni Julio at sa pagkakataong iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Kung ano man ang nangyari sa kanya, alam kong may mas malalim pang misteryo na kailangan naming tuklasin. At sa kabila ng lahat ng takot, alam kong hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. Sa gitna ng malalim na gabi, habang kami ni Lara ay naglalakad pabalik sa dormitoryo mula sa library, hindi namin maiwasang pag-usapan ang mahiwagang bata na nakita namin sa gitna ng kalsada noong isang linggo. Hanggang na ngayon, ang imahe ng kanyang maputlang mukha at malalim na mga mata ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Parang isang anino na hindi maitataboy. Ano kaya ang kwento ng batang iyon, Ana? Tanong ni Lara habang naglalakad kami sa tahimik na kalsada. Ang hangin ay malamig, bumubulong ng mga lihim na tila hindi namin maiintindihan. Ewan ko, pero parang may bumabalot na misteryo sa kanya. Sagot ko, pilit na binabaliwala ang takot na unti-unting bumabalot sa akin tuwing naiisip ko siya. Mula sa likuran namin, narinig namin ang isang mahinang kaluskos. Napahinto kami, nagpalitan ng tingin at unti-unting lumingon. Walang tao, walang anumang bagay. Ngunit ang pakiramdam ng merong nagmamasid ay hindi mawaglit. Baka hangin lang, bulong ni Lara, ngunit ramdam ko sa tono ng kanyang boses na hindi siya sigurado. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit hindi maalis ang kaba sa aming mga dibdib. Habang papalapit kami sa dormitoryo, tila bumibigat ang hangin sa paligid. At doon, sa harap mismo ng aming pintuan, muling nagpakita ang batang iyon. Nakasuot siya ng luma at punit-punit na damit, nakatungo ang ulo. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng pagkabigla at kilabot sa amin. Lara, ano ang gagawin natin? Tanong ko, halos hindi makapagsalita sa takot. Pero bago pa man makasagot si Lara, tinignan kami ng batang iyon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kalungkutan at galit na hindi ko maipaliwanag. At sa sandaling iyon, tila may pumasok sa isipan ko. Isang imahe ng isang lumang bahay, puno ng alikabok at mga sirang muebles, at sa loob nito ay ang bata, nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Ana, nakita mo rin ba yon? Tanong ni Lara, halatang gulat sa kanyang nakita. Tumango ako, hindi makapaniwala na pareho kami ng naranasan. Ano ang koneksyon namin sa batang ito? Bakit kami nakikita niya at ano ang nais niyang iparating sa amin? Sa aking isip, bumalik ang imahe ng lumang bahay. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong kailangan namin itong hanapin. Hindi ito isang ordinaryong pangitain. Ito ay isang tawag na hindi namin maaaring ipagwalang bahala. Lara, kailangan nating hanapin ang bahay na iyon. Sabi ko, puno ng determinasyon sa kabila ng takot. Tumango si Lara, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pagkasabik sa misteryo. Saan tayo magsisimula? Napabuntong hininga ako, sinubukang mag-isip. Siguro sa library, baka may lumang mapa o dokumento tungkol sa lugar na ito. Baka may makuha tayong impormasyon. Sa kabila ng kaba, nagpasya kaming bumalik sa library kinabukasan. Ang gabi ay tila lumalagpas ng mas mabagal at bawat kalusko sa labas ay tila nagdadala ng mensahe mula sa hindi namin maintindihan. Kinabukasan, sa library, naghahanap kami sa mga lumang talaan. Ang mga libro at mapang puno ng alikabok ay tila nananabik na maibahagi ang kanilang mga lihim. At doon, sa isang sulok,
Nakahanap kami ng isang lumang mapa ng bayan. Sa mapa, may isang marking na hindi pangkaraniwan. Isang bahay sa gilid ng kagubatan, tila matagal nang nakalimutan. Lara, tingnan mo ito, sabi ko. Itinuturo ang bahay sa mapa. Nagpalitan kami ng tingin, pareho naming alam na iyon ang lugar sa aming mga pangitain. Puntahan natin, sabi ni Lara, puno ng pag-asa ngunit may halong kaba. Habang palapit kami sa lugar, ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit tila may bumubulong sa amin mula sa mga puno. At sa wakas natagpuan namin ang bahay. Ang itsura nito ay eksaktong tulad ng nakita namin sa aming mga pangitain. Sirang-sira, puno ng alikabok, at tila pinamamahayan ng mga alaala ng nakaraan. Ngunit nang pumasok kami, ang aming mga puso ay tumigil sa takot. Sa gitna ng silid, may isang lumang larawan ng isang pamilya. At ang batang nakita namin ay naroon kasama ang kanyang mga magulang. Ana, ano ito? Tanong ni Lara, nanginginig ang boses. At sa likod ng larawan may isang nakasulat, isang pangalan at isang babala. Siya ay hindi basta-basta. Siya ay naghahanap ng katarungan. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang isang malamig na hangin na dumaan at ang pinto ng bahay ay biglang nagsara, tila kami ay ikinulong ng mga lihim ng nakaraan. Hindi ko mapigilang manginig habang patuloy kaming naglalakad ni Mika sa madilim na kalsada. Ang mga ilaw ng poste ay tila naglalaro ng tagu-taguan. Sa amin, palitaw lubog sa bawat hakbang na aming kinukuha. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa aming balat na parang mga yelo. At bawat tunog ng aming mga paa sa aspalto ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Sigurado ka bang dito natin huling nakita ang bata? Tanong ni Mika, pilit na hinahanap ang maliit na anyo ng batang aming nakita kanina. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba at pag-aalala, na tila ba bawat salita ay may dalang panganib. Oo, dito mismo, sagot ko, pilit na inaalala ang eksaktong lugar. Nakita ko siyang nakatayo diyan, sa ilalim ng ilaw, pero bigla na lang siyang nawala. Nagpalitan kami ng tingin ni Mika, parehong nagtataka kung paano nawala ang bata, sa gitna ng kalsada na parang bula. Hindi ko maipaliwanag, pero may kung anong kilabot ang bumabalot sa akin. Parang may malamig na kamay na humihila sa akin, papalapit sa lugar kung saan namin siya huling nakita. Habang papalapit kami sa poste ng ilaw, may narinig akong mahina at halos hindi marinig na bulong mula sa likod namin. Biglang tumayo ang balahibo ko at napahinto kami ni Mika. Narinig mo ba yon? Tanong niya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tumango ako. Parang may bumulong. Nagpatuloy kami sa paglalakad, mas mabagal ngayon, mas maingat. Ang paligid ay tila nagbabadya ng panganib at ang bawat anino ay parang may buhay. Sa wakas, nakarating kami sa ilalim ng poste ng ilaw. Tumigil kami doon. Nagmamasid sa paligid, umaasang muling makita ang bata. Bigla kong naramdaman ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang ilaw mula sa poste ay tila lumalabo at ang paligid ay unti-unting nagiging malamig. Napatingin ako kay Mika at nakita kong nakatingin din siya sa akin. Parehong gulat at takot ang nakikita ko sa kanyang mga mata. May mali dito, bulong ko. Pilit na inaabot ang kanyang kamay. Dapat na tayong umalis. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang malamig na hangin ang dumaan sa amin at bigla naming narinig ang isang malakas na hagikhikan na nagmumula sa likod ng poste. Tumalikod kami at doon namin nakita ang batang lalaki, nakatayo. Ang kanyang mga mata ay itim na itim, ang kanyang ngiti ay tila ng ngiting demonyo. Salamat sa pagbalik, sabi niya. Ang kanyang tinig ay hindi pangkaraniwan, parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Matagal ko na kayong hinihintay. Halos hindi kami makagalaw sa takot. Hindi ko maintindihan kung paano, pero tila may kung anong puwersa ang pumipigil sa amin para makatakbo. Ang bata ay unti-unting lumapit sa amin at bawat hakbang niya
ay tila nagpapalakas ng malamig na hangin na bumabalot sa aming paligid. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-init ng aking bulsa. Agad kong inabot ito at naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahang nandun. Isang maliit na kahoy na krus. Hindi ko alam kung paano ito napunta doon, pero sa sandaling hinawakan ko ito, parang may lakas na bumabalot sa akin. Napatingin ako kay Mika at nakita kong may hawak din siyang katulad na krus sa kanyang kamay. Saan nanggaling to? Tanong niya, halatang gulat na gulat. Hindi ko alam, sagot ko, pero parang ito ang sagot. Nang itaas namin ang mga krus, biglang huminto ang bata sa kanyang paglapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang anyo ay tila nagiging usok. Nagsimula siyang sumigaw, isang sigaw na puno ng galit at sakit, habang unti-unti siyang nawawala sa ere. Nang sa wakas ay tuluyan na siyang mawala, bumalik ang lahat sa normal. Ang lamig sa paligid ay nawala at ang ilaw ng poste ay bumalik sa dati nitong liwanag. Nagkatinginan kami ni Mika, parehong hindi makapaniwala sa nangyari. Anong kakaiba yon? Tanong ni Mika, nanginginig pa rin sa takot. Hindi ko alam, sagot ko, pero mukhang hindi pa ito tapos. Bago pa man kami makapag-isip kung ano ang susunod naming gagawin, isang lumang kotse ang huminto sa harap namin. Bumaba ang isang matandang lalaki mula rito, mukhang pagod at balisa. Nakita niyo ba ang anak ko? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pagod. Nagkatinginan kami ni Mika, parehong nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Anak? Tanong ko. Oo, sagot ng matanda. Ang batang nakita niyo, matagal na siyang nawawala. Hindi namin alam kung ano ang isasagot. Ang mundo namin ay tila isang malaking palaisipan na puno ng mga tanong na wala pang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam naming hindi pa ito ang katapusan. Marami pang misteryo ang naghihintay na madiskubre at kami, sa kabila ng takot, ay handang harapin ito. Sa gitna ng madilim na kalsada, tanging ang malamlam na ilaw ng buwan ang nagsisilbing gabay sa amin ni Lila habang patuloy kaming naglalakad. Ang hangin ay malamig at tila nagpaparamdam ng kung anong kakaiba sa paligid. Ang mga puno sa gilid ay animoy mga anino na nagmamasid sa bawat kilos namin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kung anong bumabalot na takot sa aking dibdib simula noong makita namin ang bata kanina. May nararamdaman ka bang kakaiba, Mia? Tanong ni Lila habang tumigil kami sandali sa paglalakad. Tumango ako at nagpatuloy, hindi ko maalis sa isip ko ang batang iyon. Bakit siya naroon at bakit biglang nawala? Nang makita namin ang bata sa gitna ng kalsada, naisip namin agad na siya ay nawawala o iniwan. Ngunit nang lumapit kami, siya ay bigla na lamang naglaho na tila usok na hinipan ng hangin. Walang bakas, walang anumang sinyales na may bata talagang naroroon. Paranormal ba ito o may kung ano lang na naglalaro sa isip natin? Tanong ni Lila, halatang naguguluhan na rin. Pinilit kong alalahanin ang mga detalye ng pangyayari. Ang suot ng bata ay luma at kupas, parang mula sa ibang panahon. Ang kaniyang mga mata ay tila puno ng lungkot at hinanakit na hindi ko maalis sa aking isipan. Bawat tingin niya ay parang nanunuot sa kaluluwa ko. Ano kaya ang gusto niyang ipakita o iparating sa atin? Bulong ko na halos hindi ko na malayang nasabi ko na pala. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pilit na hinahanap ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa amin. Bigla kaming napahinto sa isang bahagi ng kalsada kung saan may lumang bahay na tila matagal nang iniwan. Ang mga bintana ay basag at ang pinto ay bahagyang nakabukas na parang inaanyayahan kaming pumasok. Sa tingin mo ba, may koneksyon ito sa batang nakita natin? Tanong ni Lila habang tinitingnan ang bahay. Nag-aalangan man na pagdesisyonan naming pumasok. Ang sahig ay natatakpan ng alikabok
at ang mga pader ay may mga bakas ng kalumaan. Ang buong kabahayan ay mistulang biktima ng panahon, ngunit may kung anong elemento na tila buhay sa loob nito. Habang iniikot namin ang bahay, narinig namin ang tila bulong mula sa itaas. Nagkatinginan kami ni Lila, parehong nag-isip kung tama ba ang aming naririnig. Walang sino man sa amin ang gustong magbigay ng inisyatibo na umakyat. Ngunit alam namin na kailangan naming malaman kung ano ang nandoroon. Habang papalapit kami sa hagdanan, ang bulong ay nagiging malinaw. Hindi ito tunog ng hangin o ng bahay na umiingit. Ito ay boses na tila nanggagaling sa isang batang babae, naglalambing. Ang bawat hakbang namin sa hagdan ay tila may kasamang kabog sa puso ko, habang si Lila ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Pagdating namin sa itaas, isang pinto ang bahagyang nakabukas. Dahan-dahan naming itinulak ito at sa loob ay nakita namin ang isang silid na puno ng mga lumang laruan. Sa gitna ay may isang maliit na upuan at sa upuan ay may nakaupo na batang babae. Siya ang batang nakita namin sa kalsada. Hindi ko alam kung paano kami makagalaw. Parang natigil ang oras habang nakatitig kami sa kanya. Bigla siyang ngumiti, ngunit ang ngiti ay puno ng pighati. Bumaba ang tingin niya sa isang lumang manika na hawak niya at pagkatapos ay nagsalita. Hindi nila ako nakita, hindi nila ako narinig, pero narito pa rin ako. Bawat salita niya ay tila may kasamang lamig na dumadaloy sa paligid. Nararamdaman ko ang panginginig sa aking katawan, ngunit hindi ko magawang umalis. Parang may puwersang bumabalot sa amin ni Lila na hindi namin matakasan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lila, halatang nanginginig at naguguluhan din. Tumingin ang bata kay Lila at sa isang iglap, ang mga mata niya ay nagbago. Nagkaroon ng kakaibang ningning na parang may apoy na sumiklab sa loob ng kaniyang mga mata. Matagal na akong naghihintay, sabi niya, matagal ko nang gustong makalabas. Bago pa kami makapagsalita muli, biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay umikot-ikot at ang sahig ay tila bumuka. Ang mga laruan ay nagsimulang gumalaw at ang bata ay biglang naglaho. Ang huli kong naalala ay ang sumisigaw na si Lila at ang pagbagsak ng pintuan sa likod namin. Ang pakiramdam ng pagkahulog, ang pagkawala ng kontrol sa aming katawan, at pagkatapos ang kadiliman. Ngunit bago tuluyang maglaho ang aking ulirat, isang boses ang umalingaw-ngaw sa aking isip, hindi pa ito ang katapusan. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko alam, ang paligid ay puno ng mga anino at bulong. Wala akong makitang kahit ano, ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Si Lila ay naririto rin, ngunit hindi ko siya mahagilap. Ano ang nangyari sa amin at ano ang gusto ng batang iyon? Sa isang iglap, alam kong hindi pa ito tapos. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang malamig na hangin na tila sumasabay sa tibok ng aking puso. Si Lira ay nasa tabi ko, palaging alerto at handa sa anumang maaaring mangyari. Simula nang makita namin ang batang iyon sa gitna ng kalsada noong nakaraang linggo, hindi na kami mapakali. Ang kanyang mga mata, malakristal sa liwanag ng buwan, ay tila nagtataglay ng lihim na hindi namin mawari. Ang kanyang presensya ay naging tila anino sa aming isipan, palaging naroroon kahit nawala siya. Ano kaya kung bumalik tayo sa kalsada ngayong gabi? Tanong ni Lira, habang naglalakad kami pauwi mula sa eskwelahan. Pakiramdam ko, may hindi tayo nakita o napansin. Hindi kaya't may kailangan tayong matuklasan? Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. At sa totoo lang, ako rin ay nababalisa. Oo, siguro nga dapat nating balikan, sagot ko. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi ko maalis sa isip ko ang pakiramdam na parang may nakamasid sa atin. Pagdating ng gabi, nagpasya kaming bumalik sa kalsada kung saan namin nakita ang bata. Ang lugar na iyon ay kilala sa mga kwento ng kababalaghan
at marami na ang nagbigay babala sa amin na huwag lumapit doon. Pero ang kagustuhan naming malaman, ang totoo ay mas malakas kaysa sa takot. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, ang kalsada ay tila ba nababalot ng kakaibang enerhiya. Parang may nagmamasid at ang hangin ay may dalang lamig na tumatago sa balat. Habang naglalakad kami, biglang namaybay sa aming pandinig ang isang mahina at tila nagmumulto na tawanan. Huminto kami, kapwa nangangatal, sabay tingin sa direksyon ng tunog. Mula doon, bulong ni Lira, tinuturo ang isang madilim na bahagi ng kalsada na papunta sa kakahuyan. Tara, tingnan natin. Naglakad kami patungo sa pinagmula ng tunog, ang aming mga hakbang ay maingat at marahan. Sa isang iglap, nakita namin ang isang anino sa gilid ng kalsada. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang batang nakita namin noong nakaraang linggo ay naroon muli, ngunit tila mas matanda na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at ang kanyang bibig ay bahagyang nakangiti. Ngunit sa likod ng nangiting iyon ay mayroong lungkot na hindi maipaliwanag. Nandito kayo, bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay tila hangin na dumaan sa aming mga pandinig. Salamat sa pagbabalik. Napaatras kami, ngunit hindi namin magawang tumakbo. May kakaibang puwersa na nagpipigil sa amin. Anuming nangyayari dito? Tanong ko, halos hindi ko makontrol ang aking boses. Sino ka ba talaga? Ngumiti ang bata at sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang madilim na kalsada ay naging isang lumang bahay, puno ng mga lumang gamit at nabubulok na dingding. Ang hangin ay amoy amag at ang liwanag ay nagmula sa mga lumang kandila na nagbigay ng eerie na ambiance sa lugar. Sa sulok ng silid, nakita namin ang isang larawan ng batang babae, ang batang nakita namin sa kalsada, kasama ang isang mas matandang babae na mahigpit ang yakap sa kanya. Matagal na akong naghihintay, sabi ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Nawala ako dito sa pagitan ng mga mundo. Kailangan ko ang tulong ninyo para makabalik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang takot ay pumipigil sa akin, ngunit ang awa ay bumabalot sa aking puso. Paano namin magagawa yan? Tanong ni Lira, na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Mayroong bagay dito na kailangan ninyong hanapin, sagot ng bata. Isang susi na magbubukas sa daan pa uwi. Pero mag-ingat kayo dahil hindi lang ako ang nandito. Bago pa kami makapagtanong, narinig namin ang tunog ng mga yapak mula sa likuran. Pabilis ito ng pabilis, tila ba may paparating. Nagkatinginan kami ni Lira, kapwa hindi makapaniwala sa takot na nararamdaman namin. Alam namin na oras na para umalis, ngunit ang isip namin ay puno ng katanungan. Babalik kami, sabi ko, halos pabulong bago kami tumakbo palabas ng lumang bahay. Sa aming pagtakbo, nararamdaman ko ang presensya ng kung anumang bagay na nasa likuran namin. Ngunit sa isang iglap, muli kaming nasa kalsada. Ang malamlam na ilaw ng poste ay bumalik at ang hangin ay tila ba bumalik sa dati. Hindi pa tapos, sabi ni Lira, habol ang hininga. Kailangan nating bumalik pero kailangan nating maghanda. Tumango ako, alam kong hindi namin matatakasan ang misteryo ng kalsada. Sa gitna ng aming takot, ang pagnanasa na malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang balakid na aming kaharapin. At sa likod ng aming mga isipan, alam naming mayroong natutulog na panganib na nag-aabang, handa kaming harapin ang anumang mangyari sa aming pagbabalik.